Praise God. Gragal sa tanahan mo na pangakayag ng Panginoon. Before we start, I have something i-share sa inyo. Binasang taga-tipon kami ng worship team. Nag-strike ko ginang word nga about sa apple of the eye. Hindi pwede na ma-encourage sa text. When you say apple of the eye, para kasi tunga-tunga sa mata sa Diyos. Kagbunga ka sa gugna. Bunga ka sa gugna. Natumwa ya ka nga rin sa mo. Bunga ka. Sa pag-awa sa gugma, bunga niya. Hindi ka magkagtog na tulog niya. Hindi magtapak dahil mo, kabalo na siya. Yung subong hindi aksidente nga rin, hindi coincidence, wala coincidence. Naplano niya tanan, na ma-worship ka di subong. Kung nung ginabit-bit mo, kabalo na ka. I pray, Father God, siningan daw, Lord God, bless every heart. Bless every reminder, God. And let your will be done, Father God, as we declare this song, Lord God. Sa isang araw sa buong Pinoy. Have your way, Father. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His, receive it, face toward you. And give peace. Receive it, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you.
this morning. We thank you, Lord, for your goodness, your graciousness, Lord God, and your mercy. And we will sing that the Lord is good, for you are good, Lord. We will sing of that truth in Jesus' name.
praise you, Father. We thank you, Lord, for your presence. Continue, Lord, to glorify your name. Magnify your name, Lord, sa sinadoob. Have your way, Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ako ko ba lang mag-start? Kumusta ato worship? I know nga pagka today, like example, ang kanina is while we're worshiping, ang kanta natin is You are worthy of it all. Lord, worthy ka sang tanan. I don't know, pero sang natindo ko da pala, daw kakita ko sang, kita ka na ano ka ba sang itlog. Tapos wala unod. Nakanta ka worthy of it all, pero pumangkot ko na if I'm going to ask you, do you really mean it with all of your heart? You know, ako kapatigid ko na ang baldara ni Jesus sa may sang ano ko kanina, worship ta kanina ang baldara sa may Matthew 12 verse 33 ang baldari. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man out of good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Now, ang baldara, pabi, kung sa imong pulong, ikaw ma-justify or ikaw ma-condemn. Bamba, kita di, Pastor Mike, hindi pala actions kita. Correct na. Because ang imo actions, kagang imo word, dapat magkatugma. Question ko sa kong, nagkatugma ang hambal mo nga you are worthy of it all. Or na? Di Pastor Mike, nga mo lang, hindi ko perfect na tao, correct na siya. That's why, subong, ginaremind ako mong subong aga. Also, in Deuteronomy chapter 30, nabutang dira. Deuteronomy chapter 30 verse 11, For this commandment which I command you today is not too mysterious for you, nor is it far off. Is not in heaven that you should say, Who will ascend into heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it? Nor is it beyond the sea that you should say, Who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it? But the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Now, ang ini siya commandment ni Lord. Ara daton Bible, ara sa imong bibig. Kung ginaluyahan kita, ara lang na sa imong bibig, kinahanglan mo lang i-remind mo self. Most of the time, nagkakatalang kita sa ating mga nakita, especially sa social media. You know, I sense pala siningang generation, buhin-buhin na kita sa ating social media. Because ang social media, nag-program sa aton sang bagay na hindi alin kay Lord. Especially ang mga gina-follow mo are toxic people. Isa gari aka out of anger, gari aka out of negativity, nga dapat ubos. Ako kapatid ko ha, ang data nyo, butang tanati, may wifi, man kami Pastor Unlimited man na, or mga estudyante, gabakal ka data mo. Pamakot ko is ang data mo, nagpapalapit kay mo kay Lord or wala. Ang imo kwarta, imo na sa kwarta. Nagpapalapit sa imo kay Lord or wala. Ang mula na akon mo remind sa tanan, nakanta kita, you're worthy of it all. Kita okay na alo ka ba nga empty?
ang aton Sunday service is except sa mga baguhan is overflow sa aton heart bilog na semana. It is an overflow sa aton heart. Kay dira mo nga at dapat ko mo kung bilog na semana nagambal ka Lord worthy ka sa tanan ko nga suffering Lord sa kakulangan kung masunod ko Japon sa imo Lord sa kalain sa buot ko sige sundon taman ka Japon I will worship you are worthy of it all magambal ka worthy Lord bisan pa nagapanglakaton ko kadtong simbahan malakat ko bisan pa Lord nga daw sige nang isa aside ko ni Lord para ni sa imo worthy ka ni Lord sa sinikong din set aside hindi kita manumdum nga kanina may nasulat akong babae sa linya sa akin pas may ngaga sige may ngaga man nga karon pa kami masimba nga para lapit lang daw para di kami magasto pliti nami siya pero napanumdum ko bala nagambal ka sa akon hindi magasto pliti pero sa iban mo nga butang gagasto ka pero para kay Lord nahila ka. Have you thought about it? Tapos nakanta kita worthy of it all. Ang nagambala to kanina, hindi man na siya taga-diri. Pero ako lang, ito na binag-binag ko lang. Sa iba natin mga activity, sa iba natin nga balaklon, naghahatag kita sa mga dalagko nga time, dalagko nga finances. Pero nga kay Lord, nga gaalang-alang kita. Example, natuon kita. Of course, kita natin mga books ang mga medicine. Mahal-mahal, asa nagasto ka, kay gusto mo maging doktor. Gagasto ka libro, kay gusto mo maging abogado. Mahal-mahal na mga libro. Pero, pamangkot ko, bila ang ikasto mo, nga sigurado mo ang imo nga eternal life. Worthy of it all man na kaya. Now, na-realize ko kanina, ang word diri nga every idle word that you speak is sa ibang nga version is careless. Sa gin-research ko subong lang aga, ang word nga idle word is the negative of the word nga accomplished to work. Negative siya, but siya wala mo work, wala mo accomplish. It's typically a deed or an action that carries out the inner desire or intention or purpose. So, negative siya ang inang idle word. So, hindi mo siya intention, hindi mo siya purpose, ginambal mo lang. Now, take note ng ba ni Jesus, every idle word that you speak. Ano ganyan ba niya? Every idle word that you speak, they will give account of it in the day of judgment. Every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. Every idle word. Now, mayari ko din prepare na video kay uso ni sa subong. Pero hindi ka mo magkabala kaya wala na may kauba. Kaya isang ginatupa ni sa TikTok, they did not know the meaning of the song. Familiar tani? Sino familiar sang by the rivers of Babylon? Sa iban nga palalantaw, balaan ko git. Pero, hindi siya nag-uso ni sa subong nga season. Well, in fact, wala kita kabalo kung ano meaning niya ni. Anyway, I prepared a video kaging request ko si Elmo nga butangan niya lyrics because kung makita niyo ang lyrics niya, you will get to understand later sa message. This will be my message today. So, let's watch.
Okay. Siningaga is more of reflection. Natingala ko ganin, nung kita niya lyrics niya, doon ko pa rin bravo. By the rivers of Babylon, there we sat down, we will remember Zion. The people cry. Pero maadaw ka lain sang igo, sang beating. Now, i-connect ko niyo sa last week nga wali, sa iban wala dere, I'm gonna share to you about the binding of Isaac. The reason why naging pa-offer sang God, probably, one of the reason naging pa-offer sang God, si Isaac kay Abraham, kay prior to that, gintabog ni Sarah, si Sarah, i-asawa, gintabog niya si Hagar at si Ishmael. Remember ang story ni Hagar at ni Ishmael? Agang palang God nga, Abraham, you will be a father to many nations. So, sila niya, so siguro diri guro magwa ang many nations kay hindi kita kabata kay tigulang na kita gid papahuli ni Sarah si Hagar kay Abraham para magkabata sila, then Ishmael came out. Now pagwa ni Ishmael nakig kay nangimon si Sarah nga dumas plangga mo paya ang bata mo kag kag ang nanay sang bata mo halagaling ka mo, so gintabog niya to the extent nga wala pa kialam si Abraham kung pwede mapatay ang bata nga si Ishmael. And then after that, the Lord required Abraham may offer mo yung bata. Ako kabatigid ko, ang tanang katabo sa Bible is a reflection sa ginobra sang tao. Gin-allow sang God nga i-offer niya si Abraham para batsagon ni Abraham kung ano feeling sang isa katatay nga palat yun imo bata. Kado ka sarcasm pa na pangamba sang God, offer your son, your beloved, your only beloved son, si Isaac. Nga anak only beloved niya kay bata yaman si Ishmael. But sa lingon, may pakita lang sang God kung ano ang unod sang heart ni Abraham. Gina-consider mo bata mo lang si Isaac, i-offer mo sa kon. Now, same pattern man, sang bag-o, sang bata si Moses, ginsugo sang Pharaoh nga tanan nga mga bata, 2 years and below pamatyon. Then came, sang nagdako si Moses, isa sa mga 10 plagues, ang last na 10 plague was, tanan nga bata pamatyon man. Ginpatilaw man sang God sa mga Egypt kung ano ang ilagin himo sang nagpamatay man sila kabataan sang mga libro. Now, reflection is because sa sininga aga, our topic is compassion towards who suffer. Kung gisara kita sa babaw, kakalipat kita sa dalom. Kung gisa ko nara ka sa dalom, gakumod ka kung singora sa babaw. Now, ako kapatid ko when I'm praying for this message, si Lord, hindi ko usually gawali sang connect. Pero nakita ko ang words ang God connect ang da. So, sang last week is about finding of Isaac kung ano feelings ang isa kaamay naging pahala din mo bata. Ang feeling ko ito ginagisi siya. Now, it's also a reflection na during that time, nang gitabog ni Sarah, si Ishmael kag si Hagar, si Abraham wala pa kialam. Subong kay pahalad ko sa imo si Isaac na igo si Abraham. Di ba? Nabasa nga, my God will provide a lamb for burnt offering my son. Pero ginabala na sa sanggad na i-offer mo bugtong anak. Kumbaga sa language ni Abraham, baka sakali siya nga may i-offer nga lamb ang God magluwa sa iya bata. We don't know kung anong kadalagan sa ulo ni Abraham. When people fail to show empathy, God places them in situations that force them to confront the wrongs they have inflicted on other people. Kung kung kulang ka sa empathy, ikaw ginabutang ni Lord sa isang sitwasyon para mabansyagan mo ang ginubra mo nga inflict sa ibang na tao. Now, may nag-flash sa imo mind. May nadunduman ka. Ini nakabo ni kay timing man may ara nga out of nowhere may nag-contact sa akon nga upod ko sa una sa Prisuan. Tapos ang ako na mindset sa ila basta alin sa Prisuan makontak na sila kami kinanglanon sila abi nila ara pa kami gyapon sa Prisuan nga pastor wala akong pagkain pastor muna. Usually may mag-message akon gaano ko na ga-shut off ko na dayon. Pero sang sini nakita ko nga ginpakita sa akon sang God sa nga dunduman mo sang ikaw manangayo ibuligan ka man. Daw nag-flash dayon gulpi. So, every time ko siguro mag-ipotik I would always ask the Lord, ano yung plano? Ano buligan ko ni siya? Kaya may nakita ko last time, naglango-lango sa Facebook mo.
Ang lango-lango niya is, nga pare, pautang, tapos ay sabat ang isa, nga ayaw kong makialam sa lesson na tinuturo ng Lord sa iyo. Doon mo nang ginter nga gingamit. Di ako niya nambal ko lang, what if hindi na si Lord ang natulo lesson, kasi under attack na, what if talangnan mo na siya, Kaya di ba, ang isa ka quote lang ang mga tao mo, kailang ulang mo, hindi ko yung magulik sa imo ya, kay may ginatudlo ang God sa imo nga lesson, guro kay gastadura, kagastador ka. Isa ka conclude, kita sa muna nga mindset. Anong mindset naton? Usually, pag may mga yo nga mga beggar sa igadalan, ay, di kuya pastor, may mga ginatolerate ko na sila karon. Ang pamangkot ko, kabalo, kagidayan kung ano ginatiyan nila. That's why every time naman palapit sa akin, I would always na-contemplate ko na nasin ko dali lang. Hindi ma-contemplate ko na dayon kung sino mo palapit na tao nga, Lord, anong kinanglan? Ano ni pwede ko maubra? Anong mahimo ko diri? Anong himuon ko sa sini nga tao nga ni? Ma-extend ko help or hindi? Kaya because ang iban mayara sa likod mo, pwede kita kabalo. Pero tanan, nabalaan ni Lord. Di isilin ko na panumdum ko na every time mo palapit, wala lang kung automatic na nag-himo. Pero once gani nga daw, batsagan ko, knowing myself, batsagan ko nga daw ginapumos ang God akong heart, then hindi ko na magduwa-duwa, ma-extend ko na tayo. Pamangkot ko sa buong, ano ang ginapipitan ni Lord sa imo sa buong sitwasyon. The most obvious example, alam mo na sa Egyptian, naging paagi, man sila nga mapatyan, man sila kabataan, kaya in the past, namatay man sila sa kabataan, just because balaan nila nga may deliverer ng manok ako. Sometime ni Moses, ni papatay talagang kabataan 2 years and below. If I'm not mistaken, may duwa pa na ng midwife nga Hebrew or nga Pharaoh, nga Egyptian, nga tanan nga mga bata sa Hebrew ay nilagay pamatay and God gave them favor. Wala nilagay pamatay ito. Kaya sila niya ang hilarason, siling sang Pharaoh, sila niya nadamo man niya, pwede bang isugot na ka mga tanan, pamatiyon niyo. Tingnan boss, ng ano mo na kapag-abot na mo, gagulwa na, tapos healthy ang mga Hebrew. Pero hindi takpan lang nila, hindi sila gusto mamatay. Because the Lord, gintandog sila sa Lord that ang mga Hebrew may find favor sa mata sa mga Egyptians na midwives. And God confronted Abraham and his failings as a father. It took Abraham many years and the near death of Isaac to fully empathize with other people. That's why in the end, he did learn and he stood sa iyang ngalan nga exalted father. Ang meaning sa Abraham is exalted father. Itiduga niya si Isaac even sa point ng death niya. That's why last week, di ba, nagtopic kita about abandonment issue. Kaya kung hindi ka na masettle sa aton heart, ang aton abandonment issue kay Lord, every time may problema ta, ang automatic natin isabat is, Lord, na aking pabayaan. Ang ginakot na to ng hambal man na si Jesus, kaya nagambal man, hey, Father, my Father, why have you forsaken me? Actually, kakot na si Jesus sa Old Testament. Ang my Father, why have you forsaken me? Ang bilog na nga chapter, ang muna siyang message ni Jesus. It's not nga ginbilin siya sang Father, kaya because gina-interpret na sa amula na nga part. Pero kung basahon mo ang bilog nga na, you will understand. I know one Sunday, ginwali ko na siya. Because the quote kita be according lang sa verse na, pero wala kita kabalo sa bilog na verse. One of those example ng nagambal dara ang si Jesus ay ginapaipo sa mga paris sa mga bata. Tapos nagambal Jesus sa linya, hindi pala nakasulat na nga hindi mo pa paipuson mga kabataan. And later I found out nagagahod ang kabataan sa books ng Psalms because gina-silence ng enemy. In short, gahambal si Lord nga babae, ang kabataan magahod, kaya ginapaypos niya ang mga kontra ko. Di kung kabalo ka na sina ang verse na mabalaan mo ang sugpon-sugpon. That's why, kung manotice ninyo, amo niya ang way sa mga theologians, ng mga Jewish, nga makot sila isa ka verse, pero they were referring to other verses ang sina nga chapter. Isang una, man totoo, ang scroll bala, ang aton nga Bible, ang sa una, scroll lang na isang una, kag wala yan number, kag chapters. Sa ato na generation para hapos tulon, pero it did not exist until late na centuries. Sa una, wala na exist, mabukat ka to verse, matuon ka, bukaron mo ng labalaba nga scroll, ginabuksan nila sa lamisa nga labalaba, kag paligiro na nila, kag pangitaon na nila. Sa aton, subong ang Bible, makapos, ganun, hindi ka pa mabuksan, langga ka sang yapok aton Bible, kaysa sa aton. Now, I will bring this to us, ang verse
nga Rivers of Babylon. I know lyrics lang to siya. Now we will go to the very verses ng Bible. Nabutang tira. Beside the rivers of Babylon, we sat and wept as we thought of Jerusalem. Bala mo, during that time, yung kanta nila, they were in exile. Actually, sa tuod lang, ano na siya mong kaparandom lang kung hindi na siya as lively as like we heard. Kaya lamentation, asa kablokon ko ng lament. Kaya take note, as we sat and we wept, tapos at yung gawa mo, kaya reversal na, di ba? Paano ka ga-wept ka mo ka na, oh? Ang balabutan daw, we sat and wept as we thought rivers of Babylon. Take note, they were in Babylon, they were in exile. We'll get to there. We put away our harps, hanging them on the branches of poplar trees, for our captors demanded a song from us. Our tormentors insisted on a joyful hymn. Sing us one of those songs of Jerusalem. But how can we sing the songs of the Lord while in a pagan land? Now, kita natin, nataw natin, ano ang thoughts ang sininga psalmist? Malungdom siya, nga, paano kami kakanta sang ambahanon, sang Lord, kung ara kami sa pagan land or sa foreign land. Di nga, hindi ka pwede kakantahaw. Na manungdom kita nga amo na ilatot, how? Nga anambal na nila, tapos ang term pa na da, our captors demanded us a song. That's why kung makita natin by the rivers of Babylon, nga ga-demand ang mga tormentors, kabalo ka mo ang nung isay di ka meaning. Yes, ginayaguta sila. Sige, pero ba't ano ko ba sa ginadyan? Ano nga kanta? And take note ha, sing one of those songs. Paano ka kakanta kung gawin ka? Magluwas ng gulo, makita mo na sa K-drama, mga slow mo, tapos ka sa, di ba? Sa bintana mo, kagaulan, ni Bibi, kada mo na uro eh. Pero way nag-exist sa muna. Diba? Muna per may mga drama, tama, ulan, tapos ma-background ka sa mga emo nga song. Tapos pigda, kada ka mag-ibibi, kakamalundong ka sa ligad mo. Diba? Usually, amo kita sina. But this one is kinda different. You know why? They were in captive. Lumayan ko lang sa prison, mabagulang ko gawakal. Para ka sa prison, nakanta ka. Ang ako na, that's why yung team song, huwag na ang, ano ganin na, through it all. Nakanta ako na, igibi ko na, kisalaan ko ganin po niya, si pastor na babaliw na. Eh, kanta lang ko yan kay, ano na mo, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. Faithfulness, sana ako sa prison. But I still sang that song continually. Dito yung worship leader, kamo nag-start ka bago study eh. Wala yan mo, wala gitara, hindi pwede gitara, kaya ang string na pwede na igot sa liog mo kang pangatyon ka mo. Ang ballpen na ginagamit pa mo, no. Hindi kami pwede ka-gitara, di wala voice kami a cappella kami tanan. Pero ang unang-una ko kitublo, because ang nagrema sa ako ni S, kakanta ka sa faithfulness ng Lord in spite of ara kang situation na hindi ko ma-explain. Kagi ka nakanta ka, Lord, ano ka gidya abundance, kagidya parway ka ninong kaon, bibi ka mo. Totoo, di na siya. Now, nakanta kita, you're worthy of it all. Do we really mean it with all of our hearts? Kablo ka mo, there are performers na nakanta sa mga songs nila. That's why si Jaya gitawag sa Queen of the Soul. Because ang iyang kanta, may inabagsak na. That's why you're normally, ang mga composer, na sila man kakanta, may unod na may hugot na ilakanta. I heard ko no si Taylor Swift, na apatok sa iya, kaya ang tanan niya mga kanta i-experience. Ha? Iya ka, mga ex niya. Doon mo na pala may mga hugot, kumbaga real life. Now, ang aking ginakanta kanina, nga you are worthy of it all. Pamangkot ko. Do you really mean it? Take note ha, every idle word that you speak, suktong sanggad one day. Mabagkat na di Pastor Mike, paano nabi karon hindi ko perfect? Ay, you know what, amanihan. According sa Jewish calendar, season, subong sa ilang repentance, Elul na nila. Every year, ginahimo na mayroon sila festival, every year mayroon sila 8 feast, isa na day amo ng Elul. Karon, ini nga Elul nga ni pag-uni siya sang ilang nga judgment, may ara na repentance. But silingon, kada tuig ang mga Jews ginahabit nila nga
mag-abot sa sining nga season, ma-repent sila, manumdum sila, mamuni-muni sila kung sakto ilang pa pangakaton kay Lord. Kaya mag-abot ng judgment, they are ready. And they are to be honest with themselves. They get rid of everything else. Aton mga festivals, Maskara, Christmas, Valentine's, wala sa spiritual significance. Ang tanan nga festival nila, it draws them near to God again. It reminds them of God time and again. Like what I said, I'm gonna repeat it again. Ang isa nila is Sukkot nila nga feast. Ang Sukkot is, amo na siya ang tent na ginabutang nila outside sa nila balay. For 1 week, dara na sila makaon, mabutangan na sila ng tent ng let's say apat kakawayan, tapos ita nila babaw, dekorata nila sa mga dahon kagtanan. Pero bilog na si Mana, dara na sila ma-eat sa nila, makaon sa ilang meals. When they eat their meals for that 1 week, ang ilang istoryahon is because Jew sila, i-remind nila selves during Exodus. Ang Exodus is, that's why may Sukkot, kaya ang tent nila during that time is pillar of clouds, pillar of fire, tapos dapat tindog lang sila. Ang ina nga Sukkot symbolizes nga mag-abot ang adlaw, ang mga duta mo ni, ang mga balay mo ni, ang mga material mo na things na ni, it won't matter. So imagine mo 1 week ka nga kaon, kagang inyo topic is ang journey sa imo lolo during sa Exodus. No, bala ko hindi ka mapalapit kay Lord. That's why ang mga uso nato sa mga retreat, mga tawag ni, mga camp na 2 days, 3 days, wala na siya may mo. Pero ila 1 week. Imagine mo, bala ako nakita ko na there were camps in the past na 5 days. Mapahulong ka sa 5 days, pagkalabot mo 5 days, piling mo lapit-lapit ka kay Lord mo. Kay tanan nga si Manang na, layo ka sa balay mo, layo ka sa social media, layo ka sa tanan, layo ka sa TV, let's say wala ka to phone, layo ka sa TV, layo ka sa tanan, tapos ang imo lang nga spend time ang pabugtaw mo aga, 5 o'clock, pukawon ka, na-exercise ka mo, ma-devotion ka mo, tapos maligo, makaon, tapos may session ka mo, 9 until 12, may ministering na, tapos bilugay, panyaga, tulog, pagkapon may activity, pagka alas 6 amatatimos, dapat pagka 7 o'clock may activity naman, may word naman sa God. Take note, for 5 days mo imuon, hindi ka mapukawan. Now, ang activities ng Jew is powerful siya because ang ila parming of feast is it brings them closer to the Lord. Ang ato niya ni hindi. Gadumdum kita, like example, I know one Christmas nga may nag-forward sa ako isa ka letter. Ay nag-letter nga na, Dear Mike, be personal siya. Tapos sila niya, damo, subong tao, nga nag-celebrate sa birthday ko. Naway kumakit sa letter. Pero, sa isang kwarto, may nagsulod, may isang katambok, nga lalaki nga nakapula, pag nag-singit ko, ho-ho, nga as if birthday niya. Tapos, ara lang ko sa God, managsulod ko, ang mga tao nag-exchange gift. Birthday ko, pero wala ko yung gift. Damo ng time do, tama ka personal. Tapos, sila niya, abi ko, kaya matapos na exchange gift, abi ko at the end, may ara ko gift, wala gali. Tapos, dugay-dugay nagsinadya sila, sila, asa nga natapos ang celebration, nga, I was never welcome. Tapos, that sa punta na yun, nga, but it's okay. Nga, pero ako, may ara ko celebration, nga manog-abot. Nga, I will prepare a banquet. Kung sino magbaton sa akon, i-welcome ko dito sa banquet ko sa dalong Jesus. Now, na-celebrate kita sa akon ng mga festivities. Ang pamakoto, does it draw us closer to the Lord? Kakanta kita nga, you are worthy of it all. Does it draw us closer to the Lord? Okay, because ini kabatigi ko I know in the past, binato niya, makakadto kita simbahan, makatapa kita simbahan, nakasimbahan na kita. If your heart and your mind and your soul, diba, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, pag wala mo na siya natuman, you have not worshipped the Lord. Abi natin, makatapak lang kita simbahan, makapuli kita, okay na kita, pero wala word. That's why, ang butang dira, because lawlessness abound, the love of many will grow cold. Lawlessness, kung wala word, lawless, ang word nga law is the same word as law. Ang law gali is the same word as the word wordlessness, because wordlessness abound,
the love of many will grow cold. Ang gugma naton sa Ginoo nagatahaw kung wala kita word sa God. Pero inyo bla inyo si mana nga wala ka mo devotion kag wala ka mo word, takan ka mo. Tapos diin ka mo excited sa mga butang nga wala gi-exist ang God. Nakulbaan ko na ba once sa piran ko gani isa kayang people dali nga lapit sa akon. Kag till ko nag-enjoy sa isa ka lugar, isa ka grupo nga wala ang God. Kakoli ko na ng attention dahil ilang hidanan. Born again ka. Nag-enjoy ka nga wala presence ang God daw. Na-question ko na yun tay because if you have the Lord, di ba? Kagabi, I had a Bible study sa La Calota. Nag-quote sa ako ng isa kaamay sa niya pas. Nga tuod din man no, the heart is deceitful above all. Correct na siya. Pero siling ko, ina siya nga heart is wala ma-renew nga heart. He would be born again. Kaya ang ni Lord, I will give you a new heart. I will turn your heart of stone into heart of flesh, and I will write my laws in your heart. Kung ginsulat sang God ang pagi siya fingerprint, ang word, ang Ten Commandments sa bato, how much more kung isulat niya sa heart ng tao? Ang term dira, so that they will not depart from me. Ang tutuon nga ginsulatan sang pulong sang Ginoo sa iya tagipuson, hindi magtalikod kay Lord. Mabat siya ganun mo magkanto kasi sa kalugar nga wala presence ng God. Honestly, sa akong nakarita ko, daw galuya ko, kag tamaran ko. Kay basi, mapukaw akong unod. Now, pamangkot ko, kung tutuod na may relasyon ka kay Lord, kagadlaw-adlaw, balaan mo, upod mo siya. May ambal daang ang Bible na do not grieve the Holy Spirit. Kabalo ka kung makasubo siya. Kanina sa ngaga, nagtulog ko gabi mga past na early, before 12 o'clock. Kasadya pa gabi kay natapos ako ng wali, 10. Nakaduwa pala ko nga slides. Na-stress pa ko niya kaya nga kung slides pulo lang kapilo, si Lord ang niman, tulig dasi lang ang service, ang ending damo, kuwakal. Natapos ko wali ko 10 o'clock, nag-stretch ko si gusto ko, usually, normally ang ako na slides is 25 to 30. Natapos ko 10 o'clock in forward ko kay Elmo, si ko to i-ready lang, plus ang video. So natapos ko 10 o'clock, pag-igda ko, si Lord natapos ko temprano, kag wala naman may gatubod sa akong wali. So ano yung muon ko? Then God remind me of a mother. Nitawagan ko siya, si tita, kumusta ka na da? Inakulbaan, sa? Ingapas nga nang kumusta ka ho? Si nga malain mo kumusta ka ho? Tapos naging bring up ko sa iya about certain word of God. Siya may ginsugid sa imo si Kwan kag si Kwan. Si ko wala ko ka-istorya kay Kwan, tita. Kaya kay kanina, na ko nag-istorya sa iya, tapos ginistorya mo ko subong. Saling ko mangkutasa, huwag kami nakastoryan eh. Pero may word ko kay Lord sa imo, which is exactly ang ginsugid niya sa timprano. Kasi kung natingala ka pa sa pastor, mga prophetic. Yan, grabe man, pastor, kulbaan man kung sino man. Kasi ko mo ni-remind ka sang God, ha? Anyway, I gave her a word. Ako kapati, hindi ko bala. Nga kung mamati kay Lord, kagbalagaan mo harap si Lord, mandong kagid many times. And kanina, nag-minister ko, no? Natulog ako si Lord, tapos ko na commission. Nagbukaw ako 4 o'clock sa ngaga. Sabi ko, 4 o'clock, kaya matulog pa ko. Kay may wali pa ko daan. Nakarundong ko na pala, natulog ako mga eyebags ko. Lord, matulog ko, kay may wali pa ko rin na magkato ko, torong dumurat akong mata. And then, wala iko katulog, sige, mapungko ko sa katrik, kag namuni-muni, Lord, sige Lord, ano gusto mo sagyahon sa akon. Then, gulpi na nakita ko ng dulom na nagapalapit. And I know it was not an evil darkness, but it was darkness of unknown. Gina-confront ko sa God, kaya because something that is unknown, kulbaan ko. Diba? Kulbaan kita nga, basi, ano na da. May ara ko ng mindset nga komportable kita sa nakasanayan naton. Pero once hindi na ito nakasanayan, ginakulbaan kita, hindi na ako na magkanto. Ay, hindi ko na mag-invest, kaya ko na kakalo. Okay man na siya nga nakakwidaw kita, kahalong kita. Pero kung ginadalaan ka sa Lord, yung dumanyo, si Abraham, it was Abraham, wala gani si Abraham kabalo kung din siya makanto. Basta, subong adlaw, bayaan mo yung panimalay ha, lahat ka mo. Sa isa ka lugar na di-promise ko sa inyo, ikaw makanto ka sa isa ka lugar nga wala pa ginambal kung diin. Ibayai daan na ibayai daan ang Bacolod. Lakat kada, guwa kada, pwede ka magamatang guwa sa Bacolod, pwede ka magkado sa Dumaguete, di ba? Pwede ka magkado sa Mindanao, pwede ka magkado sa Luzon. Pero ako kapatid, ko bala nga si Abraham, balana sang God, kung magambal ko guwa, dito ka makanto, balana ni Abraham, balana sang God. So guwa ka lang, nalakat mo niya si Abraham, and only in the middle, nga nagambal sa Kanaan ka makanto. Pero until kaginbili ni Abraham ang iyang you are, ang manangyayang mga lugar, wala niya nabalaan kung di siya makanto. Kita nga tao, si Krista, kita,
Sige Lord, masunod ko sa imo basta may kwarta, nay. O sige Lord, masunod ko sa imo basta may ubra, basta masagod mo ko. Diba? Amo kita na normally. Gapanigurado kita. Pero, isn't it God is enough? Kay Diyos ang nagambal, hindi ayan enough na nakamagsalig kita. Pero pamangkot ko, when was the last time ka na nag-pray heartily? Sini nga si Mana. When you say heartily, hindi na, Lord, tagay ko, Lord, bugas, tagay ko, dilata, tagay ko, mana ina. What I'm saying a prayer is, Lord, ano gusto mo subong? Lord, nakasala ko, hindi ko ni mag-amuni. Lord, ano ako ni mo, patawaron ko ni sila. Lord, may arati ko, wala na tsakto sa akong kabuhi, so tsaktohon ko siya subong sa iyong patubahan. Kumusta aton utod ng mga reflection sini nga semana? Take note, ang akong topic is reflection nga compassion towards who suffer. Now, mamangkot kita, how can we sing the songs of the Lord while in a pagan land? Na hindi pwede kantahon ang kanta sa pagan land now. Diba? Now, in the next verses, nabutang dira, if I forget you, O Jerusalem, let my hand forget how to play the harp. Grabe ang ilang nga mga prinsipyo. Ari nakita ko ni reflecting on this, puso ng prinsipyo sang Jew. That's why siguro pamatay sila sa mga Germans. Kaya nainit ang Germans, sa ilang hindi sila may influensyahan. Hindi lang kami mag-worship, hindi lang kami mag-amuna. Notice nyo, sa time ni Daniel, subong damo kita uso ng mga interfaith fellowship. Kabala ka mo in the old days, hindi pwede ka sugod ang God interfaith. Kaya nga during that time, si Daniel, taas siya position, sa Drak siya Abednego, taas ka position, ano ba lang na sige lang Lord, maluhod lang ko, plastikan ko lang ni sila, okay lang na. But you know, during their time, they never compromised a bit. Nagkulit si Daniel, si Abalay, tapos may chismusa, to may paparazzi, ito nga nagpalapit nga, ato si Daniel, kita mo galuhod, sa huwag pang amuyo, sa sige, bidal, asab lang sa tumangan, sang bulawan, muda nga gipatindog, lang tao, bala, kaya hindi na siya magluhod. Nagluhod sila? No. Now, kita mo, if I forget you, O Jerusalem, let my hand forget how to play the harp. May my tongue stick to the roof of my mouth if I fail to remember you, if I don't make Jerusalem my greatest joy. Sabi no, hindi na lang kumagambal-hambal kung malipatan, taman lang ka. Pila na subong sa ato ng may prinsipyo nga totoo. Are, may istorya ako sa inyo. Natabo sa this week. Na kung mention nga lang. Sa isa ka-gathering, nakita ko akong disciple. And then, dugay-dugay, kita ko pahulag siya, may kinahulag siya nga daw aliwasa. Kung may aliginin mo. Dugay-dugay, may babae na nagsulod. Kag ginaistorya sa ibang nga tao, pero natulog ko siya. Later on, after that, makulit na ko, nagbalik pa siya. Kung daw may mga kamalamalahan. Pagtalikod ko, napulit ako sa bilay, di-message ko siya. Sige ko, sino itong babae nga muni-muni-muni? Niya, ex o kuya. Sige ko, no, tingin ang braya natin. Niya ka gin-invite sa sang amuni-muni-muni. Sige ko, tinga gin-invite sa how. Hindi pala, may ara ka subong ginatubang, may ara ka subong ng babae. Correct? May ginapray ka subong kay Lord. Tapos, may ex ka. Kaya because close sa imong family. Now, wala mo ganit gin-invite ang babae nga palangga mo. Tapos, ang ex invited. Niya kuya, muni-muni, sige, okay. Ibalis pa doon kong set up. What if nag-abot ang ex ang babae man nga plangga mo, tapos gin-welcome sa family, ano feeling mo? Insulto, di ba? Correct? Sigo ka balong babae nga na, nga makatong ex mo? Well, na ko kinsabat, sabi ko, amuni bala mga gagmay nga prinsipyo are what we call delikadesa. You get what I mean? Na may hugot ka, Tox? Amo ginaya, Tox siya? Hindi pa punggi, pati ka na. Pero I mean ko, prinsipyo ni siya mo. I get what I mean? Prinsipyo, siling ko, example, may utod ka nga may bana. Ang bana may una nga asawa. What if ang una nga asawa i-invite be? Ano ba siya doon sa asawa? Subong? Sakit, di ba? And then siling ko, you have not thought about this? Yan, kuya, waman ko sa pak, hindi for the very point nga nag-ara da siya, ginsuktan mo,
Kaya pwede mo nang balang bilong mong milya, bitbitan niyo rin sa akin, hindi ko di magkadto. Di ba? You get what I mean? Now, I'm talking about this one is a relationship sa tawanon. How about sa relationship mo kay Lord sa spiritual? Kay ang physical reflection na sa spiritual mo. Diba? Correct man? Oh. Basic example lang. Oh. Si Pastor Mike yung pastor na gulpi na lang din welcome kong ex ko.